Coach Tab Balduin ang gusto ngayon ng karamihan ng mga Filipino basketball fans na maging ang coach ng Philippine National Basketball Team, pero SBP pa rin ang magdidesisyon kung siya ba ang ipapalit dito kay Coach Chot Reyes. Natupad na rin ang hiling ng mga Filipino basketball fans at sa pag-alis nga ni Coach Chot Reyes ay nagpasalamat pa rin ang ilan sa mga Filipino basketball fans dito kay Coach Chot Reyes. Maging si Hamid Haddadi na nagpahirap sa Gilas team ng ilang dekada ay magre-retiro na rin sa international stage. Literal na height is might ang ipinakita niya sa Gilas team at walang nagagawa ang Gilas team kontra sa Iran kapag naglalaro nga itong si Hamid Haddadi. Sa unang subok naman ng South Sudan dito sa FIBA World Cup ay qualified kaagad sila sa Olympics. Karamihan ng players ng South Sudan ay mula rin sa NBL Australia at naging katim ni Kai sa Adelaide 36ers ang dalawang players ng South Sudan na sina Sante Dech at Deng Akot. Hindi na rin maglalaro itong si Dwight Ramos sa Asian Games at nakikita natin na karamihan ng Gilas players na naglaro ngayong FIBA World Cup 2023 ay hindi maglalaro sa Asian Games dahil na rin sa magsisimula na rin ang liga sa iba't ibang parte ng mundo at magre-report na rin ang mga players sa kanilang mother team. Ang team naman ng Japan ang nakakuha ng unang Olympic spot na mula dito sa Asia at isa sila sa maglalaro sa 2024 Paris Olympics. Sayang dahil maganda sana kung ang Pilipinas rin ang isa sa nakapasok sa Olympics, pero dahil na rin sa puro talo ang ating team ay hindi natin nakuha ang Olympic spot. May chance ang Gilas sa Olympic qualifiers pero mas malalakas at mas determinado na mga teams ang makakalaban ng Gilas dito sa Olympic qualifiers. Maganda sana ang Jimmy Alapag, Coach Tab Balduin at Team Cone para sa susunod na set ng Gilas coaching staff, pero may commitment rin kasi itong si Coach Jimmy Alapag sa NBA team ng Sacramento Kings kaya magiging malabo para sa kanya na maging parte ng coaching staff ng Gilas at nasa daan na rin siya patungo sa pagiging isang head coach ng isang NBA team at kakailanganin niya ng dedikasyon at buong oras niya para matulungan ang Sacramento Kings na makakuha ng championship. Idagdag pa natin yung layo ng USA sa Pilipinas at yung competition rin ng mga coaches na gustong maging head coach sa NBA ay mahigpit rin. Kaya maiipit lang si Coach Jimmy Alapag sa pagitan ng NBA at Gilas. Kaya malabo si Coach Jimmy Alapag para sa Gilas team at mas gusto pa rin natin na maging head coach siya ng isang NBA team para sa history, at kung naging head coach ito ng isang NBA team ay posible na makahila ito ng mga homegrown Filipino basketball players sa NBA. Si Coach Tab Balduin pa rin ang pinaka-fit at nandito lang siya sa Pilipinas kaya posible na siya ang papalit nga dito kay Coach Chot Reyes. Asian Games nga ang susunod para sa Gilas at kung ang lineup natin na ito ang maglalaro ay posible ang kampyonato, pero nauna na nga itong si Dwight Ramos na nag-beg off at hindi ito maglalaro sa Asian Games at asahan natin na susunod na ang ibang players dahil tatawagin na ito ng kanilang mother team. Ang China ang defending champion ng Asian Games at sa homeland nila gaganapin ang mga laro ng Asian Games, kaya sa China ang home court advantage at pwedeng maging lutong Macau ang mga laro dito. Maging si Renzo Bando ay pinapatawag na pala ng anyang KGC at nagpa-extend lang ito dahil sa FIBA World Cup. Si Jordan Clarkson naman ay babalik na sa Amerika dahil na rin sa malapit na ring magsimula ang NBA. Kai Sotto ngayon at ang Wasserman ang hindi pa nagpapalabas ng kanilang update kung babalik ba si Kai sa Japan B-League o maglalaro ito sa NBA G League. 21 years old pa lamang itong si Kai Sotto at wala pa siya sa edad ni Renzo Bando na nasa 25 years old. Si AG Edu naman ay 23 years old na at maglalaro ito bilang isang pro sa Japan B-League at sa team ng Toyama Grouses. Kung sakali na bumalik si Kai sa Japan B-League ay dalawa na sila ni AG Edu na aabangan ng mga Filipino basketball fans. Mas maraming naibigay na playing time dito kay AG Edu sa Gilas team at si Kai naman ang nabawasan ng playing time kaya lumabas na mas maganda ang laro ni AG Edu, pero noong nagsumikap naman si Kai sa kanyang mga putback ay lumitaw ang kanyang magandang laro. Parehong may maibubuga ang dalawang players na ito at nagkulang lang sa taktika kung paano sila gagamitin ng maayos dito sa Gilas team. Trending ngayon si Coach Chot Reyes dahil na rin sa talagang nag-step down na ito bilang ang Gilas coach, pero tinapos naman niya ang kanyang pagiging coach ng Gilas sa isang panalo ngayong 2023 FIBA World Cup. Malalaman na rin natin kung sino ang magiging bagong coach ng Gilas sa paparating na Asian Games. 2014 FIBA World Cup ang pinaka-peak ni Coach Chot Reyes at naging isang burden at challenge para sa kanya ang FIBA World Cup 2023. Aminado naman siya na hindi niya nakuha ang resulta na gusto niyang kunin dito sa FIBA World Cup 2023 at mukhang ito na talaga ang huling pagkakataon na makikita natin siya bilang ang coach ng Gilas. Marami pa rin ang nasiyahan noong nag-step down na si Coach Chot Reyes, pero talagang may banat pa rin ito sa mga fans, kaya naman inis na inis pa rin ang nakararami
maraming fans sa kanya hanggang sa kanyang pag-alis. Okay na sana, magandang exit pero bumanat pa rin ito at yun nga hanggang sa pag-alis niya ay ayaw pa rin sa kanya ng nakararami. Base na rin ito sa mga reactions at komento ng mga Filipino basketball fans. Hindi mo naman masisi ang mga Filipino basketball fans dahil na rin sa may punto ang kanilang komento at base na rin ito sa mga laro ng Gilas. Yung 1 win for losses ay talagang sobrang baba. Yung 2-3 naman ay pwede sana at nakuha sana natin ang panalo kontra sa team ng Angola. At isa ito sa tinitignan ng mga fans na malaking pagkakamali rin ni Coach Chot Reyes. Nasihan talaga ang karamihan sa mga fans noong nagpahayag si Coach Chot Reyes na mag-i-step down na ito pero bumalik rin ang inis nila noong bumanat na naman ito at wala talagang kadala-dala si Coach Chot Reyes hanggang sa kanyang pag-alis bilang Gilas coach at ma-pride rin siya kaya naman kinaiinisan na rin ito ng karamihan.